Alright, magandang gabi po. At inyo pong buksan yung Bible sa Book of Psalms chapter 63. Psalms chapter 63. Alright, the Book of Psalms chapter 63. At kung nakatain po ay ating pambasahin mula talatang 1 hanggang 6. Psalms chapter 63, verse number 1 to number 6. Alright, nakita na po ninyo? Okay, at magkaroon tayo po ng palitan pagbasa. Ako muna, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Because Thy loving kindness is better than life, my lips shall praise Thee. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. When I remember Thee upon my bed and meditate on Thee in the night watches. Now, tonight, ito yung aking magiging paksa. No? It is about the sincere Christian. The sincere Christian. Now, sapagkat tunay na hindi lahat ng Kristiyano ay sincere na tagasunod ng Panginoon. Marami ay hindi seryoso, bagkus marami, ayon sa atin na pag-usapan last Sunday, ay mga sleeping Christians. Amen, Christian? Amen? Insensitive. Wala nang pagpapahalaga sa gawain ng Diyos. No? Sa Kanya hindi importante ang manalangin. Sa Kanya hindi na importante ang mag-church at walang burden sa soul winning. Anong tawag sa kanila? Sleeping Christian. Insensitive. Anong pangalawa? Inactive. Amen? Amen? Inactive. Alright? Walang burden sa gawain ng Panginoon. Now, ngayon, kapag yung bang mga taong yan, ay masasabi mong sincere na follower ng Diyos? Now, Christian, nabanggit ko lasan din, what we need today is what? Sincere na Kristiyano. Ito ang kailangan natin sa panahong ito ngayon. No, the word sincere means what? No pretense. Minsan nabanggit ko, sincere means what? No pretense. Ano sa Tagalog yun? Walang pagkukunwari. Walang pagkukunwari. No, ano pa? Sincere means wholehearted. Lahat ng kanyang ginagawa ay talagang taos sa kanyang puso. Ano bang ibig sabihin? Yung ginagawa niya what? From the heart. What he does and what he says ay talagang galing sa kanyang puso. So tonight, how sincere? Gaano ka kasincere sa ating Panginoon? Okay? At saan kapag ba mayroong sincere Christian, ang isa bang sincere na Kristiyano ay makikilala mo? Kapag ba nakaharap ka sa isang sincere Christian, masasabi mo ba na itong taong ito ay sincere? Anong mayroon at anong pagkakakilalan sa isang sincere na Kristiyano? Manalangin tayo sa mundo, Panginoon. Ako po yung patubayan sa mensaheng akin pong dadalhin. Lord, mangusap ka, Panginoon. Kami po yung tuturuan. Kami po yung gisingin. Kami po patuloy mong palakasin. Kami po patuloy mong gamitin, Panginoon Diyos. Inihiling ko ang pagpapala mo sa bawat sa at pag-ingat mo sa bawat mananampalataya. Alang-alang sa iyong pangalan na aming pong taglay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, the sincere Christian. Sino ang sincere
na Kristiyano. Paano mo masasabi na ang taong ito'y sincere sa Panginoon? At tayo ba sa ating sa sarili? At tayo ba sa ating sa sarili? Kaya ba nating masabi sa sarili natin, Lord, na Panginoon, salamat. Ako ay sincere na Kristiyano. Alright? Now, number 1. Notice verse number 1. Sino itong sincere Christian? Alright, number 1. Verse number 1, tayo lahat, O God, verse 1, O God, Thou art my God. Now, pansinin po ninyo ulit, sabi ni David, O God, Thou art my God. Okay? You see, so hindi niya sinabing, basta ang Diyos. Ang Diyos, sabi niya, kung sabi niya, Thou art my God. So, number 1, na ibig kong inyong makita, the sincere Christian acknowledge a personal relationship with the Lord. Okay, a sincere Christian he acknowledged a personal relationship with God. Alright? Hindi siya yung mga parabang mga pauso, parabang mga panepo. Si God. Okay, pangit madinig sa ating bibig yun. Si God. No. Ano sabi ni David? Pakalakas. Pakalakas ang sabi ni David. Thou art my God. Okay, Thou art my God. Early will I seek Thee. Ano sabi niya? My soul thirsteth for Thee. Nakita niyo po yan? Ito po yung pagsasalita ng isang mananampalataya na kanyang kinikilala na siya'y merong personal na relasyon sa Diyos. Alright? Okay? He knows that God is His Heavenly Father. Yan po yun. Okay? Alam niya sa kanyang sarili na ang Diyos ay kanyang what? Ano ang Diyos niya? Okay. Ang Diyos ay kanyang Diyos Ama na nasa langit. Okay? Kaya nga, listen, Christian, kung ikaw, ngayong umaga, ngayong gabi, ay sincere Christian, okay, hindi mo para ikubli, bagkus, iyong ipinapahayag sa iyong pagsasalita, sa iyong pagkilos, alright, at iyong ipinakikilala na sa mga tao sa iyong paligid na ikaw ay anak ng Diyos. Nakikinig ba ka sa akin? Are you listening with it? Okay? You see? Okay, sana hindi pa huli ang lahat. Na ipaalam mo sa mga taong yan that you are God's child. Na ang Diyos na nasa langit ay iyong Diyos Ama. Alright? The sincere Christian acknowledge that God is what? His Heavenly Fathers. Okay? Sapagkat alam niya sa kanyang sarili. Pangalawa, He knows that Christ is His personal Savior. Alright? He knows that Jesus is His what? Personal Savior. Yan ang sincere Christian. Okay? Yan ang sincere Christian. Kaya lagi kong sinasabi sa mga young people natin, young people, let them know that you are God's child. Let them know. Sa umpisa pa lamang, huwag mo nang patagalin. Sa umpisa pa lang. Para hindi na kung ano-anong iaalok sa'yo at kung saan-saan ka bibit-bitin, dadalhin nila. Hindi sila ang magdadala sa'yo. Ikaw ang magdadala sa kanila. Hindi sila ang makaka-influensya sa'yo. Ikaw ang dapat na influensya nila. Yun ang sincere Christian. Okay? Now, makakatagpo kaya tayo niyan tonight? Kaya mo bang sabihin tonight?
that you are a sincere Christian. Amen? Let them know that you are saved. Amen? Let them know that you are no longer pagan. Amen? Hindi ka na pagano. Hindi ka na katoliko. Iba ka na. Amen, Christian? Okay. Alright. Yung creator ng heaven and earth ay iyong Ama. At si Kristo ay iyong tagapagligtas. Alright. Secondly, kaya makita mo, no? Okay, the sincere Christian always consider his Lord in everything. Idagdag yan, ha? Okay, pakibasa nga. The sincere Christian is what? He always consider his Lord in everything. Sa lahat ng gagawin niya, kino-consider niya. Ito ba'y matuwid sa harap ng Panginoon? Ito ba ay well-pleasing sa aking Diyos? Amen? O, lalago ba ang pagkakilala ko sa aking Lord kapag ginawa ko ito? Mapaparangalan ko ba ang Diyos kapag pinuntahan ko itong lugar na ito? Yun ang sincere Christian. He always consider God in what? In everything, kinukonsider niya ang Panginoon. Okay? You see, itong number 3, importante ito. Importante ito sa sincere Christian. Importante sa kanya ito. Hindi ito maliit na bagay sa kanya. Okay? Alright, isang din ako bakit natin ito pinapag-usapan sa bakit makakatagpo ka ng maraming nagsabing they are Christian. Pero hindi mo makikita sa kanila itong number 3 na ito. Okay? Hindi nila kinoconsider. Ang kanilang katwiran, ang Diyos naman ay hindi tumitingin sa panglabas ng Diyos kundi sa puso. But baluktot. Diba? For out of the abundance of the heart, the mouth speak it. Amen? Okay. Alright. Secondly, anong sabi sa verse 1? Anong sabi ng sincere Christian sa verse 1 pa? Anong sabi niya? O God, thou art my God. Okay. 63:1, ha? Psalm 63:1. O God, thou art my God. So notice what? Early will I seek thee. Bakit? Anong dahilan? Bakit sa kinaumagahan ay kanyang sinisikap na hanapin, unahin ng Lord? Bakit? Anong dahilan? Because of what? Sabi niya, my soul is what? My soul thirsteth for thee. Ano pa sabi niya? My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. You see? Ano yung pangalawa? No, he confessed, okay, the sincere Christian confess a deep longing or deep desire for God. Okay? He confessed what? He confessed what? A deep longing. Diba? Okay? Yung bang pananabik, pagkagutom, pagkauhaw. Amen? Sa Diyos na buhay at tunay. You see? Oh, bakit? Sapagkat lahat ng kanyang pinupuntahan sa lugar na ito, listen carefully, para sa kanya ay what? Dry and thirsty land at walang tubig. Nakatipo yan? Nakatipo yan? Yung salitang dry and thirsty land ay naglalarawan ng unsaved world na walang Diyos, walang Bible. Are you with me? Amen, Christian? Mga taong walang pananampalataya. Pero yun para bang kung ikaw lang ang Kristiyano sa opisina nyo, ikaw lang yung Kristiyano dun sa lugar ninyo,
Hindi mo para mapakinggan sila na kanilang pinupuri ang Diyos. Amen, Christian? Wala silang Bible, wala silang prayer na kagaya mo. Wala silang church na dinadaluhan kagaya mo every Sunday. Oh. Now, sapagat siya'y sincere Christian, no, he confess. Remember, the word confess means what? To agree to God. Amen? To agree to God. Amen? Kapakita ito na, he agree, no, na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Alright? Di ba alam mo, Christian? Sang-ayon siya, naniniwala siya na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Yes, ito ang sincere na Kristiyano. No? Kanyang ipinapahayag yung malalim na pangungulila, pagkasabik sa Panginoon. Alright? Notice the word early. Isa lang early. Okay? Early. Okay, the word early, no, means sincerely, seriously. Ano yung sabihin ng early? Sincerely and seriously. Alright? You see? Now, babalik tayo dito, ano? Tumungo kayo sa 84:2. 84:2. 84:2. Alright. Tingnan niyo po yung salita dito ng isang sincere believer. Sabi niya, 84:2. Pakilakas nga, sabi niya, my soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for what? For the living God. Sa Tagalog, niya, ang kaluluwa ko'y umaasam-asam nang lulupaypay sa looban ng Panginoon. Yung templo, sa kalooban ng templo. Ang puso ko't lamaliwat dumadaing kanino? Sa buhay na Diyos. Nakita niyo po yan? Ito po'y confession. Ano to? Confession word. Kapahayagan ng kanyang pagkauhaw at pananabik sa true and living God. Yun ang sincere Christian. Amen? Are you with me? Yun ang sincere Christian. Bata pa akong Kristiyano, pero buo na sa isipan ko. Ang Bible ay Word of God. Bata pa akong Kristiyano, buo na sa isipan ko, kailangan ko ang Bible sa buhay ko. Amen? Amen? Ikaw ba ngayong gabi? Buo ba sa isip mo na, kailangan ko ang Bible? Nakikinig ka sa akin? Amen? Kailangan ko ang Bible. Kailangan ko mag-pray. Kailangan ko ang church. Amen? Mahalaga yun. Yun ang sincere Christian. Kailangan ko mag-soul winning. Kailangan ko mag-tithes and offering. Amen? Kailangan ko maging generous sa akin Diyos sa pagkakaloob. Amen, Christian? Amen? Ang buhay ko'y hindi ko hawak. Ang buhay ko'y kakaunti na lamang. Parang gano'n. Parang yung importante yun eh. Nasa kami ng Diyos ang buhay ko. Wala sa aking kakayahan. Dahil dito, kailangan ko ang Diyos. Yun ang sincere Christian. Kaya nga, yes, it is a glorious thing. It is a glorious thing to be possessed by longing for the living God. Pakibasa ka ng malakas. It is a glorious thing to be possessed by what? Longing or what? Desire for the Lord. Amen? Hindi ka mapapahiwalay sa Lord. Hindi ka magbabackslide. Hindi ka kayang tuksuhin ng bilyon ni salding tubig. Amen? Hindi mo para kaigitan yung mga nepo. Ano yung mga nepo? Mga anak ng no? Pati tuloy sila, nakakasama sa preaching. Amen?
Batangas. Sa Flores. Pwede ba ikaw sa November 23? 34th anniversary namin. Sabi ko, okay. Maghapon ka, Okay. Ginawa ko, hinanap ko yung Facebook niya, tinignan ko yung, paano kaya siya mag-preach? Tinignan ko. Nakita ko. Mabait yun, si Pastor Sosa. Kasabay naman ni Ate Pinyo sa church. Tinignan ko yung kanyang preaching noong Sunday. Kagad, nali ko. At si Vico Soto. Okay, hanga sa kay Vico Soto talaga. Lakas na influence ng mga congressman na ito. Okay. Alright. Okay. You see, kaya nga pag hindi ka sincere na Kristiyano, delikado ka. Amen? Delikado ka. Baka masilo ka ng mga tao, baka kaingitan mo sila, kapautan mo sila. Ganun ba yun Kaya nga, yes, there must be a desire, longing, for the Lord. Amen? Amen, Christian? Kaya nga, pag meron kang longing for God, of course, nandun yung longing mo sa Bible, prayer, church, serving God, giving, nandun yun, makikita sa iyo yun. Maliwanag ba? Kasi meron kang desire sa Kanya Amen? Nasasabi ka sa Kanya Okay, natutuwa ka, hindi ba? Okay, hindi mo para makita, talagang hindi mo tinitignan na pag nagkakaloob kayo, nawawalan ka. Hindi. Kapag ang iyong attitude na pag nagkakaloob ka, nagko-commit ka para ka nawawalan, nakapakita that you are not, what? Hindi ka sincere. Amen? Hindi ka sincere sa Kanya. Okay? Sa isang sincere Christian, kagalakan niya. Kagalakan niya ang magkaloob sa Panginoon. Kagalakan niya yun. Okay? Purpose niya. Plano niya. Amen? Hangat niya sa kanyang buhay. Naalala ko lang. Lagi kong binabanggit sa inyo. Okay. Bata pa akong Kristiyano, talagang prayer ko talaga, gusto kong lumago, gusto kong matuto paano mag-preach, gusto kong matuto paano magturo ng mga Bible study, gaya ng mga Bible student na yan. May mga project kami sa church. Sabi ko, Lord, nakikita ko, pagka nagtatawag ng commitment si Pastor Tan, yung isang pastor ko, marami nagkukommit. Gusto ko mag-commit, pero hindi ko magawa kasi 50 pesos lamang ang support ko during that time. Okay? Then, naging 100 ako. Pero talagang gusto ko nagtatis ako at gusto kong makasali ako pag may mga project and church. Alala ko noon, madalas, may mga kaibigan ako, pag kumakain kami sa labas, siyempre, may mga kaya sila, maganda trabaho nila, mga kasama ko. Si Brother Sally, yung tsuhin ni Ate Pin, si Juna Pruebo, mga CPA siya. Lagi sila taya. May kasama kami noon. Alaga akong biruin. Kasi pagkakain, siyempre, share. Wala akong may share. 50 lang ang support ko sila ang lalaki. Bibiro ko, tinatawag akong tikoy. Sa lalapo lang. Anong ibibigay ko? Saan ako kukuha? But of course, naghangad ako. Lord, bless me. Gusto ko din dumating ang time, pag may mga projects sa church, nakakapagbigay ako, at pag may kainan, hindi ako lagi ang nililibre, kundi ako ang nanlilibre. Amen, Christian? Deep longing for God. Amen? To be blessed ng Panginoon. Alright? Of course, ang blessing is what? Nasaan ang blessing ng Diyos? Kung sincere ka sa Kanya. Amen? Sincere ka sa Kanya. Sa Kanyang salita, sa Kanyang panalangin,
sa kanyang church, maging sa kanyang giving. Alright? Okay. So the sincere Christian acknowledge. Anong pangalawa? The sincere Christian acknowledge. Anong pangalawa? Confesses. Confess a deep longing for the Lord. Okay? Pangatlo, notice verse number 3 to number 5. Kaya nga makikilala ba natin? Okay? Ang isang sincere Christian, yes, makikilala mo, makikita mo siya. Okay? Now, of course, naroon ng kanyang pagkilala. No? Na siya mayroong personal na relasyon sa Panginoon. Pangalawa, naroon yung kanyang deep longing for God. Kaya prayerful siya, faithful siya, giver siya. Maliwanag ba? Soul winner siya. Maliwanag ba? Amen? 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 At involved siya sa mga gawain ng church. Sabagat meron siyang deep longing for God. Desire for God. Na magamit at maging pagpapala. Pangatlo, notice verse 3 to number 5. Ay lahat, because thy loving kindness is better than life. Tingnan po ninyo kung paano niya kilalanin ng Panginoon. Sabi niya, because thy loving kindness is better than life. My lips shall what? Praise thee. Thus will I bless thee. While I live, I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Okay, ano yung pangatlo? Okay. The sincere Christian, number 3, is he is filled with prayer and praise to the Lord. Ano yung pangatlo na makikita mo sa kanya? He is what? Bakalakas? Okay, siya po'y puspos. Puspos, punong-puno ng panalangin at papuri sa Panginoon. Okay, ito yung pangatlo makikita mo sa kanya. Lagi siyang mapagpasalamat. Amen? Are you with me? Lagi siyang nagpapasalamat. No? Alright? Okay, lahat ng bagay na natatanggap niya talaga, na-appreciate niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Puspos ng prayer. Puspos ng papuri sa Panginoon. Sabi ni David, in Psalms 55:17, evening and morning and at noon will I pray. Kita mo, hindi ba? Evening and morning. Sa hapon, sa umaga, sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Okay, you see? Siya po'y puspos ng prayer. Amen? Amen? At kanyang pinangahawakan, Lord, sabi mo, Panginoon, open thy mouth wide and I will fill it. Kaya pag nag-pray siya, malalaking bagay, hindi kakapiranggit. Sapagat mataas ang kanyang pagkakilala na kaya siyang bigyan ng Diyos kahit na malalaking bagay. Filled with what? Prayers. Filled with what? Praise to God. Amen? Kaya, makikilala ba natin? Anong mark ng isang sincere Christian? Ito yung, ano yung pangatlong mark niya? He is what? Filled with prayers. Ano pa? Filled with what? Praise to God. Prayer and praise go together. Prayer and praise go together. In Philippians 4:6, be careful for nothing, but by prayer and supplication with thanksgiving. With thanksgiving, let your request be made known unto God. Okay? Pang-apat, nakatangian ng isang
ng isang sincere Christian. Notice verse number 7. Number 7. Okay. Tayo lahat? Sapagat naging katulong kita. Anong sabi ng sincere Christian? Tungkol sa Diyos, because thou hast been my help. Because thou hast been my help, therefore, in the shadow of thy wings, will I rejoice. Basahin niyo, di ba? Sapagat naging katulong kita at sa lilim ng iyong mga pakpak, ako'y magagalak. Okay, anong pakpak ang tinutukoy doon? Yung mga sisiw, kapag may lawin, saan tumatakbo? Nakakita na ba kayo doon? Alam niyo ba yung manok o inahing manok? Baka wala kayong alam eh. Mga nepo kayo ata eh. Di ba? Pag umuulan, yung mga sisiw nasa ilalim ng pakpak ng manok. Tama? Amen? Kayo mga sisiw, pag nasa ilalim ng pakpak ng manok, they feel what? Safe. Amen? Ganon din tayong Christian, ang Panginoon ng ating inahing manok. Tayo yung kanyang mga sisiw na nasa ilalim ng kanyang pakpak. Dahil doon, we feel what? Confident. Confident. Okay? So, ikaapat, na makikita mo, kasi ang sincere Christian is what? He is confident. He is confident and joyful. Confident and joyful. At wala siya, hindi siya nangangamba kung ano ang magiging bukas. Sapagat siya nasa ilalim ng mga pakpak ng kanyang Panginoon. Okay? Amen? Confident. Alright? Kaya nga ang isang sincere Christian, hindi niya ugali ang mabalisa. You follow me? Hindi niya ugali ang what? Mabalisa. Okay? Hindi siya para mag-worry sa future. Sapagkat batid niya na siya nasa ilalim ng mga pakpak. Amen? Ng kanyang Panginoon. Walang darating sa kanya na hindi muna sasambutin ng kanyang Panginoon. He is confident. And what? Is confident what? Joyful. About what? The future. Amen? Bago pa maganap ang lahat ng yan, nakita na niya yan. Amen, Christian? Nakita na niya yan. Alright? Bago ka pa na-save, alam niya magiging bukas mo. At nung maligtas ka, alam niya yung mga mangyayari sa iyo. Nakita na niya lahat yon. Alright? At wala siyang ipaparating sa iyo. Nasisira ng buhay mo. Okay? Kaya nga, the sincere Christian is, ulit, confident and what? Joyful. Alright? He's confident and joyful. Okay? Now, of course, David is not saying that he will not have troubles. Alright? Okay? Hindi sinasabi ni David na hindi siya magkakaroon ng troubles. Yet, meron troubles. Okay? Pero alam niya na sa lahat ng ito, the Lord will make him victorious. Nakikinig ka sa akin? Alam niya, may trouble pa rin darating, but he knows, and he is very confident, okay, that the Lord will make him victorious. Amen? Okay. Kanina umaga, may pinakinggan akong preaching ng isang pastor na galing sa old-time school, kung tawagin yun. No, mga antigong pastor na, mga nasa Panginoon na. Sabi niya, when you pray, you are on the winning side. Okay? When you read the book, the Bible, you are on the winning side. When you are winning soul, you're on the winning side. Are you listening? When you go to church, you are on the winning side.
Okay? When you are doing the will of God, you are on the winning side. Totoo nga, no? Okay? Kaya nga, yes, the sincere Christian he is confident. Okay? And joyful sa kanyang magiging bukas. Now, remember, Christian, yung awiting, I don't know about tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. Okay, tama. Okay, yeah, you see? Okay. You see? Kaya nga, he is confident and joyful about the future. Sapagkat ang Diyos ang may hawak ng ating bukas. Alright? Okay. Yes, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hands. Amen? Kaya nga, bakit para problemahin mo yung hindi mo naman hawak at wala kang control? Amen? Amen? Okay, basta lagi mo tan, ang Diyos ang may hawak ng bukas ko at nasa Kanya ang future ko. Alright? The sincere Christian is confident. And lastly, the sincere Christian proves that the present strength of God's hand ang siyang humahawak sa Kanya. Lahat ng ito, nakakaya ko, nagagawa ko dahil sa Diyos na nagpapalakas sa akin. And Christian, tiwala siya. Tiwala siya. Tiwala siya. At kanyang pinapatunayan na ang Diyos ang kanyang kalakasan. And he is aware, okay, that the Lord is with me. Ang Panginoon ay suma sa akin. Bakit ako matatakot? Anong magagawa sa akin ng tao? Amen? Yun ang sincere Christian. Alright? Okay. You see, so tonight, kaya ba nating makilala ang isang sincere na Kristiyano? Kaya mo bang masabi sa iyong sarili, salamat that you are a sincere Christian. But tonight, kung hindi mo kayang masabi, ano ang dahilan? But of course, hindi pa huli ang lahat. Maring tonight, i-dedicate mo ang sarili mo at sabihin, Lord, gusto kong makita mo sa akin ang buhay ng isang sincere na mananampalataya. Tayo lahat ito mo yun. Dakilang Diyos, aking po